Pinalayas ako sa sarili kong pamamahay habang bumubuhos ang malakas na ulan. Basahan ang turing sa akin ng babaeng itinuring kong kapatid habang suot niya ang aking mga alahas at inaangkin ang aking asawa sa harap ng mga bisita. Narinig ko ang tawanan nila, ang tunog ng mga kopang nagbubungguan habang ako ay nakaluhod sa putikan, nanginginig sa ginaw at kahihiyan. Akala nila ay tapos na ako. Akala nila ay hindi na ako babangon. Ngunit hindi nila alam, nasa likuran ko na ang sasakyang magdadala ng kanilang katapusan. Handa na ba silang magbayad? My God, Isabel, look at you. Mukha kang basahan. Nasa mansyon ka na, pero amoy lupa ka pa rin. Ang matinis na boses na yon ay bumasag sa katahimikan ng umaga, na tila isang patalim na humiwa sa mapayapang hangin. Si Stella iyon, nakatayo sa may beranda, nakapamaywang habang suot ang isang mamahaling silk na bestida na kulay pula. Napilit niyang pinagkakasya sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa babaeng nakaluhod sa damuhan. Si Isabel naman ay dahan-dahang binitawan ang hawak niyang gunting. Ang kanyang mga kamay, na puno ng putik at galos, ay nanginginig ng bahagya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil. Nasa harap niya ang pinakamamahal niyang orkidya, ang waling-waling na ilang buwan niyang inalagaan upang mamulaklak. Ngunit ngayon ay tila nawalan ito ng ganda dahil sa mga salitang narinig niya. Ito ang kanyang tahanan, ang Casa de Amor, ang mansyong ipinatayo ng kanyang asawang si Roberto para sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, sa harap ng mapanghusgang tingin ni Stella, pakiramdam ni Isabel ay isa lamang siyang dayuhan na nakikitira. Nanikip ang dibdib ni Isabel, tila may nakabarang bato sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw na siya ang may-ari ng lupang tinatapakan ni Stella. Ngunit sa tuwing titingin siya sa mga mata ng kanyang pinsan, ang nakikita niya ay hindi ang mapang-aping babae sa harapan niya ngayon, kundi ang Stella ng 10 taon na ang nakalilipas. Ang Stella na nagbigay sa kanya ng isang mainit na mangkok ng lugaw noong panahong wala siyang makain at naghihingalo sa lansangan. Ang utang na loob na yon ay naging isang kadenang bakal na nakapulupot sa leeg ni Isabel. Humihigpit sa bawat pagkakataong gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tumayo si Isabel, pinagpagpag ang dumi sa kanyang lumang duster na kupas na ang kulay. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang puso niyang kumabog nang mabilis sa halu-halong takot at hinanakit. Tumingala siya kay Stella at sa pagkakataong yon, naramdaman niya ang bigat ng agwat ng kanilang katayuan. Siya na nakatapak sa lupa at si Stella na nakatayo sa marmol na hagdanan, tila isang reyna na naghihintay ng pagpupugay. Kailangan ko ang bahay bukas, Isabel. Ang wika ni Stella nang walang pasubali. Hindi ito pakiusap. Ito ay isang utos. Sinuri ni Stella ang kanyang bagong manicured na kuko na kulay dugo, ni hindi man lang tinatapon ang tingin sa pinsan. Darating ang mga amigas ko mula sa Alabang at Forbes Park. It's my grand birthday party. Ayokong makita kanilang ganyan ng itsura. My God, nakakahiya ka. Baka isipin nila na may pulubi akong kamag-anak. Napahigpit ang hawak ni Isabel sa laylayan ng kanyang duster. Ang bawat salita ay parang latigo. Pero Stella, ito ang sanktuaryo namin ni Roberto. Alam mong ayaw niyang may ibang tao rito kapag wala siya. Ito na lang ang natitirang. Roberto? Roberto again? Putol ni Stella at ang boses niya ay tumaas ng ilang oktaba. Puno ng pangungutya. Bumaba siya ng isang hakbang, papalapit kay Isabel upang amoy na amoy nito ang mamahaling pabango na binili gamit ang pera ni Isabel. Gising, Isabel! Asawa mo nga ba talaga siya? Ilang buwan na siyang wala. He abandoned you. Kung hindi dahil sa akin na laging dumadalaw dito, baka nabubulok ka na sa lungkot. Nakalimutan mo na ba? Noong panahong tinatalikuran ka ng mundo,
Sino ang nagbukas ng pinto para sa'yo? Sino ang nagpakain sa'yo noong ni pambili ng tinapay ay wala ka? Yumuko si Isabel. Ang utang na loob. Muli na naman itong ginamit ni Stella bilang sandata. Ang alaalang iyon ay sapat na upang patahimikin ang anumang katwiran. Wala siyang nagawa, kundi ang tumango. Kahit na ang kanyang kalooban ay sumisigaw ng pagtutol. Sige Stella, bulong ni Isabel. Ang boses ay basag at mahina. Gagamitin mo ang garden. Aalis muna ako. Sino ang may sabing aalis ka? Ngumisi si Stella. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. May kinuha itong isang plastic bag mula sa likuran at inihagis ito sa paanan ni Isabel. Bumagsak ito sa putikan at mula sa loob ay sumilip ang isang lumang uniforme ng katulong. Kulay asul, kupas, at mukhang napaglipasan na ng panahon. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang dugo ay umakyat sa kanyang mukha. Stella, ano ito? Suotin mo yan bukas, madiing utos ni Stella. Ang kanyang tinig ay malamig, parang yelong dumadaloy sa gulugod ni Isabel. Kulang ako sa servers, magpanggap kang katulong. Kapag tinanong ka ng mga bisita, maid ka lang dito. Wag na wag mong sasabihin na ikaw ang may-ari ng bahay na ito. Dahil I swear, hinding-hindi na kita kikilalaning kadugo. Don't ruin my moment, Isabel. Ito lang ang hinihingi ko kapalit ng lahat ng tulong ko sa'yo. Bago pa makasagot si Isabel, tumunog ang cellphone ni Stella na nasa kanyang bulsa. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Stella. Mula sa pagiging matapobre ay naging aligaga. Tinalikuran niya si Isabel at mabilis na sinagot ang tawag. Humahakbang palayo, ngunit sapat pa rin para marinig ni Isabel ang pabulong niyang sagot. Oo. Don't worry, hawak ko siya sa leeg. Hindi siya papalag. Just make sure the transfer is ready by tomorrow. Pinatay ni Stella ang tawag at muling humarap kay Isabel na para bang walang nangyari. Tinitigan niya si Isabel mula ulo hanggang paa bago nagpakawala ng huling salita na dumurog sa natitirang dangal ng babae. Linisin mo yang sarili mo. Amoy lupa ka. Tinalikuran na siya ni Stella at pumasok sa loob ng mansyon. Ang tunog ng takong nito ay umaalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo na pag-ari naman talaga ni Isabel. Naiwan si Isabel sa gitna ng malawak na hardin. Habang ang langit ay nagsimulang magdilim, nagbabadya ng isang malakas na ulan. Dahan-dahang pinulot ni Isabel ang uniforme mula sa putikan. Ang tela ay magaspang sa kanyang mga palad. Tumingin siya sa bintana ng kanyang sariling kwarto, sa itaas, kung saan naroon ang mga alaala ng kanyang anak at asawa. Mga alaalang pilit na binubura ni Stella. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sumabay sa unang patak ng ulan. Wala siyang imik, walang hikbi. Ang sakit ay masyadong malalim para sa ingay. Hanggang kailan ko ba kailangang bayaran ng isang mangkok ng lugaw gamit ang aking buong pagkatao? Tanong niya sa hangin. Ngunit tanging ang lagaslas ng ulan ang sumagot sa kanya. Nagising ang buong mansyon ng Casa de Amor, hindi sa pamilyar na huni ng mga ibon o sa banayad na sikat ng araw, kundi sa kalabog ng mga mabibigat na paa at ingay ng mga nagbubuhat ng gamit. Mula sa kanyang maliit na kwarto sa silong, narinig ni Isabel ang pagbabago ng kanyang mundo. Ang bawat kaluskos sa itaas ay tila yabag ng mga dayuhang umaangkin sa kanyang teritoryo. Dahan-dahang isinuot ni Isabel ang unipormeng ibinigay ni Stella kagabi. Ang tela ay magaspang at amoy luma. Tila ba matagal nang nakatago sa baul ng nakaraan. Nang tumingin siya sa salamin, hindi niya nakilala ang babaeng nakabalik. Wala na ang senyora ng mansyon, ang natira na lamang ay isang anino, isang utusan sa sarili niyang tahanan. Nanikip ang kanyang dibdib, hindi dahil sa liit ng damit, kundi sa bigat ng kahihiyang pilit niyang nilulunok. Pag-akyat niya sa main hall, halos tumigil ang kanyang paghinga. Ang mga pader na dati puno ng mga larawan nila ni Roberto at ng kanilang yumaong anak ay hubad na ngayon. Ang malaking oil painting sa gitna ng hagdanan, kung saan nakangiti si Roberto
Habang akbay siya, ay ibinaba na at itinambak sa isang sulok na parang basura. Sa pwesto nito, isang dambuhalang tarpaulin ni Stella ang nakasabit, nakagaw ng ginto, puno ng retoke, at nakangiti ng mapagmataas. Careful with that! Mas mahal pa yan sa buhay nyo. Sigaw ni Stella sa mga event organizers. Nakatayo siya sa gitna ng sala, suot ang isang silk robe habang hawak ang isang kopita ng mimosa. Nang makita niya si Isabel, isang ngisi ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang labi. Finally, bagay sa'yo. Puna ni Stella habang sinusuri si Isabel mula ulo hanggang paa. Mabuti naman at tinago mo na yang pagmumukha mong parang Biyernes Santo. Now, start moving. Ayokong makita ng mga bisita ko ang mga personal stuff nyo ni Roberto. Itago mo lahat ng yan sa bodega. I want this place to look like mine. Walang imik na tumunod si Isabel. Mabigat ang kanyang mga hakbang patungo sa sala set. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga throw pillows na siya mismo ang nagburda, ang mga libro ni Roberto, at ang isang maliit na ceramic na anghel na gawa ng kanyang anak. Noong ito'y nabubuhay pa, nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinisilid ang mga alaala sa isang balikbayan box. Pakiramdam niya ay iniilibing niyang muli ang kanyang pamilya upang bigyang daan ang huwad na kasiyahan ni Stella. Tanghali nang magsimulang dumating ang mga amigas ni Stella. Ang ingay ng kanilang tawanan ay pumuno sa foyer. Puro sila naka-designer bakis na halata namang class A lang, at ang kanilang mga boses ay puno ng pretentious accent na masakit sa tainga. Oh my God, Stella! Ang ganda pala ng new house mo. Tili ng isa sa kanila, isang babaeng may makapal na makeup na si Tita Baby. Sabi ko na nga ba, you really hit the jackpot. Of course, darling. Sagot ni Stella sabay beso-beso. You know naman, hard work pays off. Nasa gilid lang si Isabel, hawak ang isang tray ng iced tea. Yumuko siya upang hindi mapansin, ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Napadako ang tingin ni Tita Baby sa kanya. Yaya, ang init naman dito. Can you fan me? Utos nito sabay abot ng pamaypay kay Isabel nang hindi man lang tumitingin sa mukha nito. And get me some water. Yung sparkling, ha? Natigilan si Isabel. Yaya. Ang salitang yon ay parang sampal. Tumingin siya kay Stella. Umaasang ipagtatanggol siya nito o sasabihin man lang na pinsan siya. Ngunit nakita niya lamang si Stella na nakataas ang kilay, tila hinihintay kung susunod siya. Ang mga mata ni Stella ay nagbabanta. Subukan mong pumalag at malalaman ng lahat ang baho mo. Napalunok si Isabel. Ang utang na loob, ang kahihiyan, kinuha niya ang pamaypay. Opo, ma'am. Habang pinapaypayan niya ang babaeng ni hindi hamak, na mas mababa ang pinag-aralan kaysa sa kanya, naramdaman ni Isabel ang pangingilid ng luha. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang tawagan si Roberto. Roberto? Nasaan ka na? Sa saglit na pagkakataon na nakatalikod ang mga bisita, dinukot ni Isabel ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng apron. May isang bagong mensahe mula sa asawa. Konting tiis na lang, mahal. Pauwi na ako. May sorpresa ako sa'yo. I love you. Napahawak si Isabel sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang panyo ni Roberto na laging nasa kanyang bulsa at inilapit ito sa kanyang ilong. Ang amoy ng sandalwood at tobacco ni Roberto ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan sa gitna ng impyernong iyon. Konting tiis na lang, iyon ang panghawakan niya. Ngunit ang kapayapaan ay madaling basagin. Oops! Isang matinis na tili ang bumasag sa usapan. Sa gitna ng sala, isang plorera ang nahulog at nabasag. Ang tunog ng porselanang humampas sa marmol ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi ito ordinaryong plorera. Ito ay gawa mismo ni Isabel. May nakaukit na pangalan ng kanyang anak sa ilalim. My God! Ang clumsy naman ng vase na ito, nakaharang sa daanan. Reklamo ng isang bisita na halatang nakainom na.
Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Mabilis siyang lumuhod upang pulutin ang mga piraso, hindi alintana kung masugatan ang kanyang mga daliri. Ang anak ko. Gawa ito ng anak ko. Di bulong na niya. Ang luha ay nagsisimula ng pumatak. Hoy! Ano ba yan? Biglang lumapit si Stella. Ang mukha ay namumula sa galit at hiya. Hindi dahil sa nabasag na florera, kundi dahil nakita ng mga bisita na may basura sa kanyang perfect party. Stella, ang clumsy naman ng katulong mo. Irap ng bisita. Look, may bubog pa sa sapatos ko. Sorry, darling. Pilit ng ngiti ni Stella sa bisita bago bumaling kay Isabel nang may nanlilisik na mata. Hinablot niya ang braso ni Isabel at pilit itong itinayo. Tanga ka talaga. Gigil na bulong ni Stella, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ni Isabel. Sinira mo ang mood ng mga bisita ko. Sinabi ko na sa'yo na itago ang mga cheap na gamit na to. 'Di ba? Stella, mahalaga ito sa akin. Mangyak-ngiyak na sagot ni Isabel. Hawak ang basag na piraso ng porselana sa kanyang dibdib. Wala akong pakialam sa sentimiento mo. Sigaw ni Stella. At sa pagkakataong ito, hindi na siya nagbulong. Tinaas niya ang kanyang kamay. Akmang sasampalin si Isabel sa harap ng lahat. Napapikit si Isabel. Hinihintay ang pagdapo ng palad na minsan niyang tinulungan. Ngunit ngayon ay handang dumurog sa kanya. Ang katahimikan ay bumalot sa buong sala. Tanging ang mabibigat na paghinga ni Isabel ang naririnig. Hindi dumapo ang palad ni Stella sa pisngi ni Isabel. Sa huling sandali, napansin ng kanyang pinsan ang pagtingin ng ilang bisita. Kaya't pinalitan niya ang nagbabadyang sampal ng isang marahas na paghablot sa braso ni Isabel. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat, ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang pilit na ngiti. Tila ba isang maamong anghel na nagdidisiplina lamang ng pasaway na katulong. Go back to the kitchen, bulong ni Stella. Ngunit ang diin ng bawat salita ay parang asido. Linisin mo ang kalat na ito bago pa magbago ang isip ko. Napayuko si Isabel, nilulunok ang namumuong hikbi sa kanyang lalamunan. Mabilis niyang pinulot ang mga bubog ng basag na florera. Ang bawat piraso ay tila bahagi ng kanyang puso na nadudurog. Ito ang florerang ipininta ng kanyang yumaong anak noong huling kaarawan nito. Isang simpleng bagay na puno ng kulay at pagmamahal na ngayon ay isa na lamang basurang winalis sa ilalim ng rug ng pagpapanggap. Habang ang gabi ay lumalalim, ang Casa de Amor ay napuno ng halakhakan at tunog ng mga kopitang nagbubungguan. Ang mga chandelier na binili ni Roberto sa Europa ay nagningning, ngunit sa paningin ni Isabel, ang liwanag nito ay malamig at mapanukso. Kaya ang tunay na reyna ng tahanang ito ay naging anino na lamang na nag-aabot ng kanapes at champagne sa mga taong ni hindi alam ang kanyang pangalan. Sa bawat salamat yaya na kanyang natatanggap, isang piraso ng kanyang pagkatao ang namamatay. Nakita niya si Stella sa gitna ng hall. Hawak ang braso ng isang mayamang investor. Ang suot nitong alahas ay pamilyar. Ang kwintas na sapphire na regalo ni Roberto kay Isabel noong anniversary nila. Gustong sumigaw ni Isabel. Gustong hablutin ng kwintas. Ngunit ang hiya at takot na mapahiya ang pamilya ni Stella ay nagpako sa kanya sa kinatatayuan. Sa kanyang pag-ikot, narinig niya ang boses ni Stella na nangingibabaw sa ingay. Yes, Mr. Chua, pagmamalaki ni Stella, habang itinuturo ang malawak na hardin sa labas ng French windows. That garden? Masyadong luma at boring. Next week, ipapapatag ko yan. Magpapagawa ako ng infinity pool at cabana. Gusto ko ng modern vibe, hindi yung parang cemetery. Nanigas si Isabel. Ang tray na hawak niya ay halos dumulas sa kanyang mga kamay. Ang hardin, ang kanyang orchidarium. Iyon ang huling lugar kung saan niya naramdaman ang presensya ng kanyang anak. Ang bawat bulaklak doon ay may pangalan, may alaala. Hindi na siya nakapagpigil. Humakbang siya palapit. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng emosyon. Stella,
Huwag, huwag ang hardin. Yan na lang ang... Bago pa siya makalapit, isang matanda at kulubot na kamay ang humarang sa kanya. Si Tita Viring, ang ina ni Stella. Ang babaeng laging nagpapaalala sa kanya ng kanyang madilim na nakaraan. Saan ka pupunta, Inday? Ang matapobreng tanong ng matanda habang ngumunguya ng lechon. Tiningnan niya si Isabel mula ulo hanggang paa na parang isang ipis na naligaw sa hapagkainan. Huwag kang makialam sa usapan ng mga may-ari. Tandaan mo kung saan ka namin pinulot. Kung hindi dahil sa amin, baka sa kangkungan ka pa rin natutulog. Ang mga salitang yon ay parang pako na bumaon sa dibdib ni Isabel, ang utang na loob. Muli, ito ang pader na humaharang sa kanya. Napapikit siya. Pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Tumalikod siya at tumakbo patungo sa service door, palayo sa liwanag, palayo sa tawanan ng mga huwad. Sa likod ng bahay, sa dilim, doon lamang siya nakahinga. Isang malambing na ungol ang sumalubong sa kanya. Si Bruno, ang matandang golden retriever na regalo ni Roberto. Ito lang ang tanging nilalang sa gabing iyon na tumingin sa kanya ng may pagmamahal at pagkilala. Niyakap ni Isabel ang aso, ibinaon ang muka sa balahibo nito. Bruno, pagod na ako. Bulong niya. Ayoko na. Sa di kalayuan, sa labas ng gate, napansin ni Isabel ang isang itim na sasakyan na kanina pa nakaparada. Ang makina nito ay umaandar ng tahimik, tila isang predator na nag-aabang ng tamang oras para sumugod. Sino kaya iyon? Ngunit bago pa siya makapag-isip, isang matinis na tawa ng bata ang umalingaw-ngaw mula. Sa poolside, napatingin si Isabel. Ang anak ni Stella, si TJ, ay tumatakbo sa gilid ng swimming pool. May hawak itong isang bagay na kumikinang sa ilalim ng moonlight. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy at pilak. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang music box, ang kahon ng musika na pinatutugtog niya gabi-gabi para sa kanyang yumaong anak. Iyon ang huling bagay na hinawakan ng bata bago ito nawala. Huwag! Sigaw ni Isabel. Tumakbo siya pabalik sa pool area. Nalimutan na ang kanyang papel bilang katulong. TJ, ibigay mo sa akin yan. Hindi yan laruan. Tumigil ang bata at ngumisi. Isang ngangisi na minana niya sa kanyang ina. Inalog-alog niya ang kahon at narinig ang garalgal na tunog ng lullaby. Ang pangit naman nito. Luma na. Sigaw ni TJ. Dumating si Stella. Hawak pa rin ang kanyang alak. Oh, Isabel, ano na naman ba? Laruan lang yan. Hayaan mo na ang bata. Stella, parang awa mo na. Lumuhod si Isabel sa semento. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot, nagmamakaawa. Akin na yan. Yan na lang ang alaala ni Totoy. Tumingin si Stella sa mga bisita na ngayon ay nakatingin na sa kanila. Nakita niya ang pagkakataon para magpasikat, para ipakita kung sino ang may kapangyarihan. TJ baby, malamig na sabi ni Stella. Kung ayaw mo niyan, itapon mo na. Bibili na lang tayo ng bago. We don't keep trash here. Parang bumagal ang ikot ng mundo. Nakita ni Isabel ang pagtaas ng kamay ng bata. Nakita niya ang paglipad ng music box sa hangin. Ang pilak ay kuminang sa huling pagkakataon bago ito bumagsak pababa. Patungo sa malalim na tubig ng pool, walang tunog ng pagbagsak ang narinig ni Isabel, kundi ang pagkabiyak ng kanyang sariling puso. Hindi! Isang sigaw na puno ng hinagpis ang kumawala sa kanyang lalamunan. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Isabel at tumalon sa malamig na tubig. Ang kanyang katawan ay bumasag sa payapang ibabaw ng pool upang iligtas ang huling piraso ng kanyang kaluluwa. Umahon si Isabel mula sa malamig na tubig ng swimming pool, basang-basa at nanginginig. Ang kanyang lumang uniforme ay dumikit sa kanyang balat na parang pangalawang balat ng kahihiyan. Ngunit sa kanyang mahigpit na pagkakayakap sa dibdib, naroon ang music box, ang tanging bagay na naisalba niya mula sa kalupitan ng gabing iyon.
Basag ang salamin nito at ang tugtog ay garalgal na. Tila isang pusong pagod na sa pagtibok. Bago pa man siya makahinga ng maluwag, isang anino ang tumakip sa kanya. Tumingala siya at nakita ang nag-aalab na mukha ni Stella. Ang mga mata nito ay nanlilisik, hindi sa pag-aalala, kundi sa purong puot. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Isabel. Ang init ng palad ni Stella ay gumuhit sa kanyang namamanhid na mukha. Napalingon si Isabel sa lakas ng impact at ang lasa ng dugo ay tumulo sa kanyang labi. Ang mga bisita ay napasinghap, ang ilan ay nagtakip ng bibig, ngunit walang lumapit para tumulong. Para sa kanila, isa lamang itong palabas, isang drama ng mayaman at ng kanyang walang kwentang katulong. Walang hiya ka! Sigaw ni Stella, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Dinuro niya si Isabel sa mukha. Tingnan mo ang ginawa mo. Tinakot mo ang anak ko. Sinira mo ang birthday party ko. Bakit hindi ka nalang namatay kasama ng music box na yan? Napahawak si Isabel sa kanyang pisngi. Ang sakit ay hindi sa sampal, kundi sa katotohanang ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng itinuring niyang kapatid. Ang babaeng pinagkautangan niya ng loob ay nagnanais ng kanyang kamatayan. Stella, bulong ni Isabel, ang boses ay basag. Bakit? Ginawa ko naman ang lahat. Ibinigay ko ang lahat ng hinihingi mo. Ang pera para sa utang mo sa sugal. Ang pag-aaral ni TJ. Sa halip na maawa, tumawa ng malakas si Stella. Isang tawa na puno ng pangungutya na umalingaw-ngaw sa buong pool area. Humakbang siya palapit kay Isabel, yumuko ng bahagya upang magkatagpo ang kanilang mga mata at bumulong ng sapat lang para marinig ni Isabel ang bawat salita ng pagtataksil. Utang sa sugal, ngisi ni Stella, sabay haplos sa kanyang kumikinang na silk gown. Isabel, my dear naive cousin, walang loan shark na humahabol sa akin. Ang 2 milyong ipinadala mo noong nakaraang buwan. Hindi yun pambayad utang. Ipinambili ko yon ng gown na ito. At ang mga alahas na suot ko, galing din sa'yo. Napatigil ang mundo ni Isabel. Tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Ang sakripisyo niya, ang pagtitipid niya, ang pagtatago niya kay Roberto para lang matulungan si Stella. Lahat ng yun ay kasinungalingan. Ginamit mo ako. Garalgal na sumbat ni Isabel. Oo naman. Walang gatol na sagot ni Stella. Dahil bobo ka, madali kang utuin dahil sa utang na loob na yan. Pero ngayong gabi, tapos na ako sa'yo. Nakuha ko na ang gusto ko. Ang bahay na ito, ang atensyon ng mga tao. Akin na ang lahat. Tumayo ng tuwid si Stella at humarap sa mga security guard na nakatayo sa gilid. Guards! Sigaw niya. Ilabas niyo ang babaeng ito. Ngayon din. Ayokong makita ang pagmumukha niya sa pamamahay ko. 2 security guard ang lumapit. Ang isa ay si Mang Enteng, ang matandang guard na matagal nang naninilbihan kay Roberto. Nakita ni Isabel ang awa at pag-aalinlangan sa mga mata ng matanda. Ma'am Isabel, pasensya na po. Bulong ni Mang Enteng habang hawak ang braso ni Isabel ng mahina. Tila humihingi ng tawad sa bawat hakbang. Napag-utusan lang po kami. Hawak niya ang contract ng agency namin. Hindi nanlaban si Isabel. Wala na siyang lakas. Hinayaan niyang kaladkarin siya palabas ng pool area, dumaan sa gitna ng mga bisitang nagbubulungan at tumatawa. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat tingin ay parang latigo. Nang makarating sila sa malaking iron gate ng Casa de Amor, itinulak siya ng isa pang guard palabas. Napaluhod si Isabel sa semento. Ang lamig ng sementadong kalsada ay tumagos sa kanyang tuhod. Huwag ka nang babalik dito, sigaw ni Stella mula sa intercom ng gate. Isa kang basahan na hindi nababagay sa palasyo ko. Ang mabigat na bakal na gate ay dahan-dahang sumara sa harap niya. Ang huling nakita ni Isabel ay ang liwanag ng chandelier mula sa foyer.
ang liwanag ng kanyang sariling tahanan na ngayon ay ipinagkait sa kanya. Kasabay ng pagsara ng gate ay ang pagbagsak ng malakas na ulan. Bumuhos ang langit, tila nakikiramay sa pagguho ng mundo ni Isabel. Basang-basa, nilalamig, at nag-iisa. Yakap-yakap niya ang basag na music box sa kanyang dibdib. Ang tanging natitirang piraso ng kanyang dignidad. Wala siyang pera, wala siyang masisilungan. Ngunit sa gitna ng kadiliman at ingay ng ulan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Unti-unting nawala ang luha sa kanyang mga mata. Ang sakit ng sampal ay namanhid na. Ang awa sa sarili ay napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas malamig. Tumingala siya sa madilim na langit. Tama na, bulong niya sa hangin. Tapos na ang pagiging mabait. Sa loob ng mansyon, muling tumugtog ang masiglang musika. Ang tawanan ay nagpatuloy. Akala nila ay tapos na ang palabas. Hindi nila alam, ang tunay na bagyo ay nasa labas pa lamang ng bakod, naghihintay ng tamang oras para maningil. At sa di kalayuan, ang mga ilaw ng isang paparating na kumboy ng mga itim na sasakyan ay humiwa sa dilim ng gabi, papalapit ng papalapit sa kinaluluhuran ni Isabel. Bumagsak ang ulan na parang libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Isabel. Ang bawat patak ay nagyayelo, sumasabay sa panginginig ng kanyang buong katawan habang nakaluhod siya sa labas ng dambuhalang gate ng Casa de Amor. Sa loob, ang musika ay patuloy na tumutugtog. Masaya, maingay, walang pakiramdam. Tila nangungutya sa babaeng itinapon sa putikan. Niyakap ni Isabel ang kanyang sarili, hindi upang mainitan, kundi upang mapigilan ang kanyang pagkatao na tuluyang magkalas-kalas sa kanyang dibdib. Mahigpit niyang hawak ang basag na music box. Ang salamin nito ay hiwa-hiwa na at ang tubig ulan ay pumapasok sa loob ng mekanismo. Unti-unting pinapatay ang huling himig na nagpapaalala sa kanya kay Totoy. Wala na. Bulong ng kanyang isip. Wala na akong natira. Ang putik ay kumapit sa kanyang binti at ang dugo sa kanyang tuhod ay humalo sa tubig na umaagos sa kanal. Pakiramdam niya ay isa siyang basurang tinangay ng agos, walang halaga, walang direksyon. Gusto na niyang ipikit ang kanyang mga mata at hayaang lamunin siya ng dilim. Ngunit biglang nahawi ang kadiliman. Isang matalim na liwanag ang humiwa sa gabi, nagmumula sa kalsada. Nasundan ito ng ikalawa at ikatlo. Tatlong itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Ang kanilang mga makina ay humuhugong ng mababa, ngunit makapangyarihan, tila mga higanteng hayop na handang sumagpang. Hindi gumalaw si Isabel. Wala na siyang lakas para tumingin. Marahil ay mga bisita na naman ito ni Stella na dadagdag sa kanyang kahihiyan-hiyan. Bumukas ang pinto ng nasa gitnang sasakyan. Isang pares ng makintab na sapatos na balat ang tumapak sa maputik na kalsada. Hindi inalintana ng lalaki ang ulan o ang dumi. Mabilis ang kanyang mga hakbang, halos patakbo, patungo sa bulto ng babaeng nakalugmok sa lupa. Isabel! Ang boses na yon. Ang boses na yon ay parang isang mainit na kumot na bumalot sa naninigas na puso ni Isabel. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin sa ilalim ng liwanag ng headlights. Nakita niya ang mukha ng kanyang asawa, si Roberto. Basang-basa na ang mamahalin nitong suit at ang kanyang buhok ay magulo dahil sa hangin. Ngunit sa mga mata ni Isabel, siya ang pinakamagandang tanawin sa mundo. Roberto? Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang dasal. Lumuhod si Roberto sa putikan, sa harap mismo ng kanyang asawa. Hindi siya pandidiri. Sa halip, ang kanyang mukha ay nabalot ng matinding sakit at pag-aalala nang makita ang kalagayan ni Isabel, ang sugat sa tuhod, ang pasa sa pisngi at ang nanginginig na mga labi. Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Garalgal na tanong ni Roberto. Hinubad niya agad ang kanyang coat at ibinalot ito sa nanginginig na balikat ni Isabel. Ang init ng katawan ni Roberto na naiwan sa coat
ay tumagos sa balat ni Isabel, nagbibigay ng pakiramdam na buhay pa siya. Napahagulgol siya. Ang lahat ng sakit na pinigilan niya kanina sa harap ni Stella ay biglang kumawala. Pinalayas nila ako, Roberto. Sumbong ni Isabel sa pagitan ng mga hikbi habang nakasubsob sa dibdib ng asawa. Tinapon nila ang music box ni Totoy. Sinabi ni Stella na basura lang daw kami. Nanigas ang katawan ni Roberto. Naramdaman ni Isabel ang pagbilis ng tibok ng puso ng asawa, hindi sa takot, kundi sa galit. Isang galit na tahimik ngunit mapanganib. Hinawakan ni Roberto ang mukha ni Isabel. Ang kanyang mga hinlalaki ay marahang pinahid ang pinaghalong luha at ulan sa pisngi nito. Tinitigan niya ang namumulang marka ng sampal sa pisngi ng asawa. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng awa, ay biglang nagdilim. Ang chocolate brown na mga mata nito ay naging kasing itim ng gabing walang bituin. Sino ang gumawa nito? Tanong ni Roberto. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may talim na kayang humiwa ng bakal. Si Stella ba? Tumango lamang si Isabel, hindi makapagsalita. Dahan-dahang itinayo ni Roberto si Isabel. Inalalayan niya ito na parang isang babasaging porselana. Sa likuran nila, bumaba na rin ang mga bodyguard at ang personal assistant ni Roberto na si Mr. Tan na agad na nagpayong sa mag-asawa. Sir! Bungad ni Mr. Tan, nakatingin sa gate ng mansyon kung saan naririnig pa rin ang tawanan. Tatawag na po ba ako ng pulis? Umiling si Roberto habang inaakbay ang asawa papasok sa likod ng sasakyan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang aura ay nakakatakot. Hindi, sagot ni Roberto ng madiin. Masyadong madali ang pulis. Gusto kong maramdaman nila ang bawat segundong pagbagsak nila. Lumingon si Roberto sa gate ng Casa de Amor. Ang bahay na ipinatayo niya bilang simbolo ng pagmamahal ay naging kulungan ng pang-aapi sa kanyang asawa. Humigpit ang kanyang panga. Mr. Tan, utos ni Roberto nang hindi lumilingon. Tawagan mo ang bangko. I-freeze ang lahat ng assets na nakapangalan kay Stella De Leon. At sabihan mo ang security team. Bubuksan natin ang gate na yan. Masusunod, sir. Bumaling muli si Roberto kay Isabel na ngayon ay nakaupo na sa loob ng mainit na sasakyan. Hawak pa rin ang basag na music box. Pumasok si Roberto sa tabi niya at muling niyakap ang asawa ng mahigpit. Hinalikan niya ang noo nito, isang halik na puno ng pangako. Tahan na! Mahal! Bulong ni Roberto sa tainga ni Isabel. Nandito na ako. Tapos na ang pagiging mabait. Ngayon, maniningil tayo. Sa labas, muling kumidlat at dumagundong ang kulog, tila hudyat ng isang digmaang parating. Ang mga SUV ay hindi umalis. Sa halip, dahan-dahang umusad ang mga ito paharap sa gate. Ang panahon ng pagtitiis ay tapos na. Ang panahon ng paghuhukom ay nagsimula na. Sa loob ng Casa de Amor, nasa rurok ng kasiyahan ang pagtitipon, ang tugtog ng jazz ay sumasabay sa lagaslas ng ulan sa labas, habang si Stella ay nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang mikropono. Lasing na ito sa alak at sa papuri ng mga huwad niyang kaibigan. To me! Sigaw ni Stella, itinaas ang kanyang kopita. At sa bago kong mansyon. Cheers! Cheers, Pam! Sagot ng mga bisita. Ngunit bago pa man dumapo ang mga baso sa kanilang mga labi, isang malakas na ugong ang yumanig sa buong foyer. Hindi ito kulog. Ito ay ang tunog ng dambuhalang main door na bumukas ng maluwang. Ang hangin at ulan ay pumasok sa loob, pinatay ang mga kandila sa kandelabra at nagdulot ng gulat sa lahat. Tumigil ang musika, nanahimik ang mga tawanan. Lahat ng mata ay napabaling sa pintuan. Sa gitna ng hapon at dilim, isang figura ang nakatayo. Isang lalaking nakasuot ng basang suit, ngunit ang tindig ay mas matikas pa sa sinumang hari. Sa kanyang tabi, nakakapit sa kanyang braso, ay si Isabel. Ang babaeng kani-kanina lang ay pinalayas at tinawag na basahan. Ngayon ay nakabalot sa mamahaling coat ng lalaki, nakataas ang noo, kahit pa nanginginig sa ginaw.
Si Roberto. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakabibingi. Ang mga amigas ni Stella ay nagbulungan. Nagtataka kung sino ang estrangherong ito na may dalang hukbo ng mga bodyguard sa likuran. Nabitiwan ni Stella ang kanyang kopita. Ang kristal ay bumagsak sa sahig at nabasag, lumikha ng matinis na tunog na tila naghudyat ng katapusan ng kanyang paghahari-harian. Namutla ang kanyang mukha na parang papel. Kilala niya kung sino ito. Alam niya kung ano ang kaya nitong gawin. Rey Roberto! Nauutal na bulong ni Stella. Humakbang si Roberto papasok. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay may bigat ng paghuhukom. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Ang kanyang mukha ay blanko. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Stella na parang isang agila sa kanyang biktima. Stella, ang boses ni Roberto ay mababa. Kalmado, ngunit puno ng panganib. Mukhang masaya ang party mo. Pilit na tumawa si Stella, isang tawang puno ng kaba. Lumapit siya ng bahagya, inaayos ang kanyang buhok, sinusubukang gamitin ang kanyang charm. Roberto, my God, nandito ka pala. Surprise visit? Kanina pa namin hinihintay si Isabel, you know. Lumabas lang siya saglit para ano? Putol ni Roberto. Huminto siya sa gitna ng sala, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Isabel na nanginginig pa rin. Para palayasin sa sarili niyang pamamahay habang umuulan, napasinghap ang mga bisita. Sariling pamamahay. Bulong ng isa. Akala ko ba kay Stella ito? Tumingin si Roberto sa mga bisita, isa-isa. Ang kanyang tingin ay sapat na upang mapayuko ang sinumang matapobre. Para sa kaalaman ng lahat, pahayag ni Roberto, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang Casa de Amor ay ipinatayo ko para sa aking asawa, si Isabel. Ang bawat pader, bawat haligi, at bawat piraso ng muebles dito ay sa kanya. At kayong lahat na naririto, ay trespassers. Namutla si Tita Baby at ang iba pang matapobre. Nagsimula silang umatras, naghahanap ng exit. Wait! Roberto, please! Sigaw ni Stella, lumapit at akmang hahawakan si Roberto sa braso, ngunit hinarang siya agad ni Mr. Tan. Pinsan ko si Isabel. Tinutulungan ko lang siya. Look at her, ang dumi-dumi niya. Nakakahiya sa pamilya natin, kaya ko siya pinalabas para maglinis. Tumingin si Roberto kay Isabel. Sa harap ng lahat, yumuko siya at kumuha ng panyo mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan na parang isang sagradong ritual, pinunasan niya ang putik sa pisngi ni Isabel. Wala siyang pakialam kung marumi ang mukha ng asawa niya. Para sa kanya, ito ang pinakamagandang mukha sa mundo. Ang dumi ay wala sa mukha ng asawa ko, Stella. Sagot ni Roberto nang hindi tumitingin sa pinsan ni Isabel. Ang dumi ay nasa puso ng mga taong nagpanggap na kaibigan, pero inapak-apakan siya. Humarap si Isabel kay Stella. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang presensya ni Roberto ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tapos na ang utang na loob, Stella. Mahinang sabi ni Isabel, ngunit rinig ng lahat. Ang batang binigyan mo ng lugaw noon, binayaran na niya ang buhay niya para sa'yo. Pero ang babaeng pinalayas mo ngayong gabi, siya ang sisingil sa'yo. Napaatras si Stella. Isabel, sister, wag naman ganito. Senyas ni Roberto kay Mr. Tan. Inilabas ng assistant ang isang folder at inihagis ito sa paanan ni Stella. Ayan ang titulo ng bahay na ito, sabi ni Roberto. At ayan din ang demand letter mula sa bangko. Ang kondo mo sa Makati, foreclosed na kaninang hapon. Ang mga sasakyan mo, hinihila na ngayon. Wala ka ng pag-aari, Stella. Kahit ang gown na suot mo, galing sa perang ninakaw mo sa asawa ko. Hindi totoo yan, tili ni Stella. Ngunit halata sa nanginginig niyang kamay ang katotohanan. Tumingin si Roberto sa kanyang relo. Mayroon kayong 5 minuto para lisanin ang property na ito. Pagkatapos niyon, ipapadampot ko kayo sa pulisya
para sa illegal trespassing at pagnanakaw. Nagkagulo ang mga bisita. Ang mga amigas na kanina lang ay pumupuri kay Stella ay nagunahan sa pagtakbo palabas. Iniiwan ang kanilang mga champagne glass at appetizers. Walang lumingon para tulungan si Stella. Si Tita Baby pa, ang unang bumangga kay Stella sa pagmamadali nitong makalabas. "Excuse me, ayokong madamay sa iskandalo ng scammer na ito." Sigaw ng isang bisita. Sa loob ng ilang minuto, ang mansyon ay nawalan ng tao. Ang tanging natira ay si Stella, ang kanyang ina na si Tita Viring at ang anak niyang si TJ na umiyak sa gilid. Naiwan si Stella sa gitna ng sala. Mag-isa, suot ang kanyang gown na puno ng mantsa ng alak. Ang kanyang kaharian ay gumuho sa isang iglap. Humarap si Roberto sa mga security guard na nakayuko sa gilid. Simulan niyong linisin ang bahay. Itapon lahat ng gamit na hindi pag-aari ni Isabel. Ibalik ang mga larawan namin. Pagkatapos, binuhat ni Roberto si Isabel, bridal carry, na parang isang reyna. Hindi niya pinalakad ang asawa sa sahig na tinapakan ng mga taksil. "Halika na, mahal," bulong ni Roberto. "Magpapahinga na tayo." Habang paakyat sila sa hagdanan, narinig nila ang pag-iyak ni Stella sa ibaba. Isang iyak ng pagsisisi? Hindi. Iyak ng isang taong natalo sa sarili niyang laro. Ngunit si Isabel ay hindi na lumingon. Nakasubsob ang mukha niya sa leeg ng asawa. Dinadama ang init ng tunay na tahanan. Naiwan ang katahimikan sa malawak na foyer ng Casa de Amor. Wala na ang mga bisita, wala na ang musika, at wala na ang palakpakan. Ang tanging natira ay ang basag na kristal sa sahig at ang pamilya ni Stella na nakatayo sa gitna ng kanilang sariling kahihiyan. Si Stella, na kanina'y tila reyna, ay nakaluhod na ngayon sa marmol na sahig. Ang kanyang makeup ay kumalat dahil sa luha at pawis. Ang kanyang ina na si Tita Viring ay nakatulala sa isang sulok. Yakap ang apo na si TJ na humahagulhol sa takot. Huminto si Roberto sa kalagitnaan ng hagdanan. Hindi pa sila tuluyang umaakyat. Lumingon siya pabalik. Hawak pa rin ang kamay ni Isabel. Ang kanyang tingin ay malamig. Walang bahid ng awa. "Bakit nandito pa kayo?" tanong ni Roberto. Ang boses niya ay mababa, ngunit umaalingaw-ngaw sa buong bahay. "Sinabi ko nang lumayas kayo." "Roberto?" "Isabel." Gumapang si Stella papalapit sa paanan ng hagdanan. Ang kanyang gown ay sumayad sa mga bubog ng nabasag na baso. "Parang awa niyo na. Huwag niyo kaming itaboy ng ganito. Gabi na. Umuulan. Wala kaming mapupuntahan." Tumingin si Stella kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Ginagamit niya ang huling baraha na alam niyang tatalab sa puso ng pinsan. Ang nakaraan. "Isabel, best friend tayo, di ba? Kapatid ang turing ko sa'yo." Pagmamakaawa ni Stella. "Naalala mo noong walang-wala ka? Ako ang nagpatuloy sa'yo. Ako ang nagpakain sa'yo. Huwag mo naman akong ganituhin dahil lang sa isang pagkakamali. Patawarin mo na ako. Para na rin kay TJ." Inaanak mo siya. Napapikit si Isabel. Ang mga salitang iyon, kapatid, pagkain, inaanak, ay dati musika sa kanyang pandinig. Dati, sapat na ang mga ito para patawarin niya ang lahat ng pang-aalipusta ni Stella. Ngunit ngayong gabi, iba na ang tunog ng mga ito. Tila kalansing ng mga kadenang matagal na niyang pasan. Huminga ng malalim si Isabel. Dahan-dahan siyang bumitaw sa pagkakahawak ni Roberto at humakbang pababa ng isang baitang. Tiningnan niya si Stella, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang estranghero. "Stella," banggit ni Isabel sa pangalan nito. Ang boses niya ay hindi galit, kundi pagod. Pagod na pagod. Ang lugaw na ibinigay mo 10 taon na ang nakalilipas. Bayad na yon. Natigilan si Stella. "Ano?" "Ang pagpapaaral ko kay TJ sa pribadong eskwelahan." Patuloy ni Isabel. Ang bawat salita ay mabigat.
Ang pagbabayad ko sa mga utang mo sa kasino. Ang pagtitiis ko sa mga insulto mo at ng nanay mo sa loob ng maraming taon. At higit sa lahat, ang pagpapahiya mo sa akin ngayong gabi sa sarili kong pamamahay. Isang luha ang pumatak sa mata ni Isabel, ngunit mabilis niya itong pinahid. Sobra-sobra na ang bayad ko, Stella. Ang utang na loob ay nababayaran, pero ang walang hiya ay hindi. Sa gabing ito, sa harap ng basag na music box ng anak ko, tinatapos ko na ang lahat ng ugnayan natin. Isabel, huwag kang maging malupit. Sigaw ni Tita Viring mula sa sulok. Sinusubukan pa rin gamitin ang kanyang awtoridad bilang matanda. Dugo pa rin kami. Dugo. Mapait nang ngumiti si Isabel. Ang dugo ay hindi nananakit. Ang dugo ay hindi nagnanakaw. Kayo ang lumason sa ugnayang ito. Humarap si Isabel kay Roberto at tumango. Ito ang hudyat na hinihintay ng asawa. Senyas ni Roberto sa mga security guard. Mabilis na kumilos ang mga ito. Hinawakan nila si Stella at Tita Viring sa magkabilang braso. Bitawan niyo ako. Nagpupumigla si Stella. Isabel, pagsisisihan mo to. Saan kami pupulutin? Huwag kang mag-alala. Sagot ni Roberto habang tinitingnan ng isang mensahe sa kanyang telepono. May naghihintay na sa inyo sa labas. Mga pulis, may warrant of arrest ka na para sa estafa at falsification of documents. Ang lahat ng ari-arian na ipinundar mo, gamit ang pera namin, ay kukunin ng bangko bukas na bukas din. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Ang katotohanan ay tulad ng isang tsunami na tumabon sa kanya. Wala na. Tapos na ang kanyang pagpapanggap. Hindi. Roberto, Isabel, maawa kayo. Ang mga sigaw ni Stella ay unti-unting lumayo habang kinakaladkad sila ng mga guard palabas ng foyer. Si Tita Viring ay wala nang nagawa kundi ang sumunod. Buhat-buhat si TJ na umiiyak sa takot. Nang makalabas sila ng pinto, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Ang dambuhalang pintuan ng Casa de Amor ay isinara ni Mang Enteng. Ang ingay ng ulan, ang sigaw ni Stella, at ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ay biglang naging muffled. Sa loob ng mansyon, bumalik ang katahimikan. Naiwan si Isabel na nakatayo sa hagdanan. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak, tila tinanggalan ng isang napakabigat na dalahin. Wala nang utang na loob, wala nang hiya. Lumapit si Roberto sa kanya at niyakap siya mula sa likuran. Ipinatong nito ang baba sa balikat ni Isabel. Ayos ka lang ba? Bulong ni Roberto. Huminga ng malalim si Isabel. Nilibot niya ang paningin sa foyer, sa mga basag na baso, sa mga bakas ng putik, at sa tarpaulin ni Stella na nakahandusay sa sahig. Magulo pa rin, pero sa wakas, sa kanya na ulit ito. Oh, Roberto? Sagot ni Isabel. Hinawakan niya ang kamay ng asawa na nakayakap sa kanya. Sa wakas, makakahinga na ako. Tumingala siya sa mataas na kisame ng kanilang tahanan. Wala na ang mga anino ng nakaraan. Ang natira na lamang ay ang pag-asa ng isang bagong simula. Sa labas ng Casa de Amor, patuloy ang pagbayo ng bagyo. Ngunit sa loob ng master's bedroom, payapa at mainit ang mundo. Ang malalambot na ilaw ng lampshade ay nagbigay ng gintong kulay sa silid. Isang matinding kaibahan sa dilim at lamig na dinanas ni Isabel kanina. Nakataupo si Isabel sa gilid ng kanilang malawak na kama. Suot ang isang malinis at malambot na silk robe ni Roberto. Katatapos lang niyang maligo upang hugasan ang putik at dumi ng gabing iyon. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi pa rin nawawala. Bumukas ang pinto ng bathroom at lumabas si Roberto. Dala ang isang first aid kit at isang makapal na tuwalya. Ibinaba niya ang kahon sa bedside table at lumuhod sa harap ng kanyang asawa. Wala na ang kanyang basang suit. Nakasuot na siya ng simpleng puting t-shirt at pajama na lalong nagpalitaw sa kanyang pagiging tao, hindi bilang isang makapangyarihang negosyante, kundi bilang isang asawa. Mahal? Bulong ni Roberto.
Ang boses niya ay malambing, parang haplos ng hangin. Kinuha ni Roberto ang kanang paa ni Isabel na tadtad ng maliliit na hiwa mula sa paglakad ng nakayapak sa kalsada. Dahan-dahan, na tila humahawak ng mamahaling kristal, nilinis niya ang mga sugat gamit ang bulak at antiseptic. Napangiwi si Isabel sa hapdi. Shh! Tahan na! Pag-alon ni Roberto. Hinipan niya ng marahan ng sugat. Ang kanyang hininga ay mainit sa balat ni Isabel. Tumingala siya sa asawa at nakita ni Isabel ang pamumuo ng luha sa mga mata nito. Patawarin mo ako, Isabel. Patawarin mo ako. Dahil wala ako sa tabi mo noong kailangan mo ako. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin nila. Hinawakan ni Isabel ang pisngi ni Roberto. Ang magaspang na palad ng asawa ay naging sandalan niya sa mga panahong gusto na niyang sumuko. Nandito ka na, Roberto. Sagot ni Isabel. Ang boses ay mahina pa rin. Iyon ang mahalaga. Akala ko iiwan mo na rin ako. Umiling si Roberto ng mabilis. Hinawakan ang kamay ni Isabel at idinikit ito sa kanyang labi. Hinalikan niya ang bawat daliri, bawat galos, bawat pasa. Hinding-hindi, Isabel. Ikaw ang buhay ko. Ang kayamanan ko ay walang saysay kung wala ka. Sagot ni Roberto ng may diin. Tumayo siya at umupo sa tabi ni Isabel sa kama. Kinuha niya ang tuwalya at sinimulang tuyuin ang basang buhok ng asawa. Ang kilos na yon, ang simpleng pagpapatuyo ng buhok, ay nagdala ng matinding emosyon kay Isabel. Naalala niya, noong bago pa lang silang mag-asawa, nung wala pa silang yaman, si Roberto rin ang nagpapatuyo ng buhok niya tuwing gabi habang nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Pumikit si Isabel, dinadama ang marahang masahe ng mga daliri ni Roberto sa kanyang anit. Ang amoy ng sandalwood at mint mula sa asawa ay pumuno sa kanyang ilong. Tinatanggal ang amoy ng ulan at putik sa kanyang alaala. Pagod na ako, Roberto. Pag-amin ni Isabel. Sa wakas, binitawan niya ang huling pader ng kanyang katatagan. Sumandal siya sa dibdib ng asawa. Dininig ang tibok ng puso nito na kalmado at matatag. Pagod na akong maging mabait. Pagod na akong umintindi. Niyakap siya ni Roberto mula sa likuran. Isinubsob ang mukha sa leeg ni Isabel. Ang init ng katawan nito ay bumalot sa kanya. Isang proteksyon laban sa lahat ng kasamaan ng mundo. Hindi mo na kailangang maging mabait ngayon. Bulong ni Roberto sa kanyang tainga. Ako na ang bahala. Ako na ang magiging masama para sa'yo. Magpahinga ka na. Mahal ko. Tapos na ang laban. Sa bedside table, nakapatong ang basag na music box. Napadako ang tingin ni Isabel doon. Ang salamin ay durog. At ang balerina sa loob ay tabingi na. Sinundan ni Roberto ang tingin niya. Inabot nito ang music box at sinuri. Nasira nila. Hikbi ni Isabel. Ang huling alaala ni Totoy. Ngumiti ng malungkot si Roberto. Basag lang ang salamin, Isabel. Pero ang musika, ang alaala, nandito pa rin yan. Tinuro ni Roberto ang puso ni Isabel. At aayusin natin ito. Ipapadala ko ito sa Switzerland para ipaayos sa pinakamagaling na craftsman. Babalik ang tugtog nito. Pangako. Tumango si Isabel. At sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, nakaramdam siya ng pag-asa. Hindi dahil maayos ang bagay na yon, kundi dahil alam niyang hindi niya kailangang ayusin ang lahat ng mag-isa. Dahan-dahang humiga ang mag-asawa. Pinatay ni Roberto ang lampshade. Iniwan lamang ang kaunting liwanag mula sa buwan na sumisilip sa bintana. Hinila niya ang makapal na comforter at ibinalot sa kanilang dalawa. Isiniksik ni Isabel ang kanyang sarili sa bisig ni Roberto. Ang ulo niya ay nakapatong sa braso ng asawa. Ang kanilang mga binti ay magkakapulupot sa ilalim ng kumot. Naramdaman niya ang kamay ni Roberto na humahaplos sa kanyang likod. Isang paulit-ulit na galaw na nagpapatulog sa kanya. Roberto? Salamat, bulong ni Isabel. Salamat sa pagbabalik. Hinalikan ni Roberto ang noo ni Isabel
ng matagal. Isang halik na puno ng respeto, pagsisisi, at wagas na pag-ibig. Wala nang kailangang sabihin. Sa katahimikan ng kwartong iyon, sa gitna ng magkakapulupot nilang mga katawan, natagpuan ni Isabel ang tahanang matagal na niyang hinahanap. Sa labas, tumila na ang ulan. Ang bagyo ay lumipas na at bukas sisikat ang araw sa isang bagong hardin na wala ng damo ng pagbabalat kayo. At sa bisig ng kanyang asawa, sa wakas, nakatulog si Isabel ng mahimbing at walang takot. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang bumuhos ang malakas na ulan sa Casa de Amor. Ngunit ngayon, ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa ibabaw ng mansyon. Ang hardin na muntik ng patagin ni Stella ay puno na ngayon ng buhay. Ang mga waling-waling at iba pang orkidya ay namumulaklak sa iba't ibang kulay, lila, puti at ginto. Tila nagsasayaw sa ihip ng preskong hangin. Sa gitna ng hardin, nakatayo si Isabel. Hindi na siya nakasuot ng kupas na duster o uniforme ng katulong. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na lumilipad sa hangin. At ang kanyang buhok ay nakadapo ng maayos sa kanyang balikat. Wala nang bahid ng takot o hiya sa kanyang mukha. Ang nakikita na lamang ay isang payapang ngiti ng isang babaeng kilala ang kanyang sariling halaga. Ang mansyon ay puno ng bisita, ngunit hindi sila mga socialite na may pekeng halakhak. Sila ay mga bata mula sa ampunan na tinutulungan ni Isabel, kasama ang ilang tunay na kaibigan na nanatili sa kanilang tabi. Walang champagne, kundi juice at simpleng kakanin. Walang classical music na pilit, kundi ang tunay na tawanan ng mga bata. Mula sa veranda, pinagmamasdan ni Roberto ang kanyang asawa. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang maliit na bagay, ang music box. Naibalik na ito mula sa Switzerland. Ang salamin ay pinalitan na ng bago at ang mekanismo ay maayos na muli. Ngunit kung tititigan ng malapitan, makikita pa rin ang maliliit na lamat sa kahoy, mga peklat ng nakaraan na hindi na tinakpan, kundi itinuring na bahagi ng kwento ng katatagan. Lumapit si Roberto kay Isabel habang abala ito sa pag-aabot ng cupcake sa isang bata. Nang maramdaman ni Isabel ang presensya ng asawa, lumingon siya at ngumiti. Isang ngiting umaabot sa kanyang mga mata. "Masaya ka ba?" tanong ni Roberto. Sabay abot ng music box. Tinanggap ni Isabel ang kahon. Dahan-dahan niya itong pinihit at ang pamilyar na lullaby ay tumugtog. Malinis, malinaw, at puno ng pag-asa. "Sobra, Roberto," sagot ni Isabel. "Masaya ako dahil hindi ko na kailangang magtago. Masaya ako dahil ang bahay na ito ay tahanan na ulit." May balita si Mr. Tan tungkol kay Stella. Biglang singit ni Roberto. Ang tono ay maingat. Napahinto sandali ang musika. Tumingin si Isabel sa malayo, sa direksyon ng gate kung saan huli niyang nakita ang pinsan. "Nasaan na siya?" tanong ni Isabel, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa simpleng kagustuhang malaman ang katapusan ng kwento. "Nasa probinsya," sagot ni Roberto. Nagtitinda siya ng isda sa palengke. Wala na ang mga alahas, wala na ang designer bags. Namumuhay siya ng mag-isa sa isang maliit na paupahan. "Gusto mo bang tulungan natin siya?" Umiling si Isabel ng dahan-dahan ngunit sigurado. Hindi na, Roberto. Ang pagtulong sa taong hindi pa natututo ay hindi pagtulong, kundi pagkonsinti. Hayaan nating ang buhay ang magturo sa kanya ng leksyon na hindi ko na ibigay. Napatawad ko na siya, hindi para sa kanya, kundi para sa kapayapaan ko. Pero hanggang doon na lang iyon. Niyakap ni Roberto si Isabel. Ang bigat ng desisyong iyon ay nagpalaya sa kanila pareho. Wala nang utang na loob na nagtatali sa kanila sa nakaraan. Ang natira na lang ay ang kasalukuyan. "Tama ka," bulong ni Roberto. "Ang tunay na pagtulong ay ang pagpapalaya." Humarap si Roberto sa asawa at hinawi ang ilang hibla ng buhok sa mukha nito. Sa ilalim ng sikat ng araw,
Nakita niya ang tunay na ganda ni Isabel, hindi ang gandang nabibili ng pera, kundi ang gandang hinubog ng pagsubok at pagmamahal. Alam mo ba kung bakit waling-waling ang paborito mong bulaklak? Tanong ni Roberto. Bakit? Dahil hindi ito tumutubo sa lupa para tapakan. Tumutubo ito ng mataas, sa mga sanga ng puno, nakadikit sa ulan at araw. Matibay, matatag, at reyna ng lahat ng orkidya, sagot ni Roberto. Ikaw yon, Isabel. Ikaw ang aking reyna. Napaluha si Isabel, pero ito ay luha ng kaligayahan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa habang pinapanood nila ang mga batang naglalaro sa hardin. Ang music box ay patuloy sa pagtugtog, sumasabay sa pintig ng kanilang mga puso. Natutunan ni Isabel na ang tunay na ginto ay hindi kailangang kumislap upang mapansin. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa palakpak ng iba o sa yaman na ipinapakita, kundi sa kakayahang magmahal, magpatawad, at bumangon mula sa putikan ng may dangal. Sa wakas, sa loob ng Casa de Amor, wala nang pagpapanggap. Ang natira na lamang ay ang halimuyak ng mga orkidya at ang wagas na pag-ibig na hindi kayang sirain ng kahit anong bagyo. At doon, sa gitna ng hardin, natapos ang kwento ng luha at nagsimula ang kwento ng pamumulaklak.